So ngayon ay pakainin natin yung ating mga alagang mga manok gamit yung dog bowl. So yan. So ito yung pinapakain natin sa kanila, yung eggshells. Yan. Eggshells. Para sa calcium nila, para yung ating mga breeder ay malakas silang mangitlog. Tapos may tira-tirang mga sliced bread yan. So mga pagkain sa bahay na hindi na instead itapon ay walang masasayang dahil meron tayong alagang manok. Ingay ng ating mga manok, no? Yan. So instead itapon yan. Tapos meron tayong mga tira-tirang kanin. Yan, ang dami. Ang daming pagkain nila ngayon So mas okay kasi pag ngayon umaga na damihin natin yung pagpakain sa kanila. Tapos hapon kaunti na lang. Yan. Tapos may natitira pang kanin. Ito. Mamayang hapon na lang to. Kasi marami na yan, di ba? Ayan. Tapos, ayan, mix natin. Tapos maglagay tayo ng kunting feeds. Ipakita ko sa inyo kung anong feeds. Although nakita naman siguro niyo itong bagong feeds. Kaso sa mga bago lang dito sa aking YouTube, baka hindi nila nakita. Dito tayo una. I-feeds po ito yung sinasabi ko sa inyo na bagong feeds na ginagamit ko na tag 1,000 ang isang sako na 50 kilos. Kumbaga, tag 20 pesos lang yung per kilo. Ganyan. Tapos, of course, hindi mawala yung ito yung Galimax, pampaitlog sa ating mga breeder. Kaunti lang yung ilalagay natin dito kasi mahal ito na feeds. Yan. Tapos meron tayong GMP4. GMP4, pamparami ng itlog sa ating mga manok. Yan. Tapos ito, darak dito. May darak dito. Darak ng mais. Yan ang daming pagkain nila ngayon. Tapos may crack corn. Dito crack corn. Yan. Yan. Ngayon, i-ano natin, mix. Tapos lagyan natin ng tubig para ibabad. Mga 10 minutes siguro. Saka ipakain sa kanila. Sunod, mga kung pwede na natin magamit yung ating binili na Madrid de Agua, yun yung natin, dahon-dahon para kumpleto ang sustansya sa ating mga manok. Pero sa ngayon, ito lang muna. Kasi wala pa. But at least, nakahanap tayo ng feeds na murang feeds. Diba? So, kaya nga yung ating manok ay hindi tayo nag-increase sa ating presyo. Dahil, wala namang dahilan kasi hindi naman nag-increase yung feeds. Bali, nakahanap pa rin tayo ng murang feeds. Kaya, there's no reason na mag-increase din po tayo sa ating mga manok. So, the time will come na mag-increase siguro ang feeds. Yun na siguro yung panahon din na mag-increase din tayo sa ating presyo ng ating mga manok. Yeah. Wala. So, ito. Babad muna sa tubig.
Ay, nako. Ganito araw-araw yung aking ginagawa. Mura na ning pagkaos baboy ba. So actually nung una, dalawa lang yung aking pakainan sa aking mga manok. Ito at saka yung ito. So ang ganito, yung clay ay napapansin ko nito ay madali siyang mabasag. Pag ihulog natin ito sa lupa, sigurado bagsak to. Pero hindi lang natin ihulog kasi sayang, 25 pesos to eh. Ito, mahal to. Magkano nga to? Hindi, nakalimutan ko na. Pero mahal to yung ganito. Ang ganito, ang isang ganito, this is dog ball actually. So, mahal to. And then, matagal to masira. Kahit mahulog natin dyan, ganyan, hindi yan mabasag. Siguro magamit natin ito for 5 years or mga 10 years siguro, di ba? Pwede ba? Sa aso. Mga ilang years na yon? 5 years yung sa aso. Ito sa manok, maganda to. Kumpara dito at dito. Kasi pwede mahulog to, basag. Yung isang ganito, yan oh. Tama-tama. Yan oh. Sira na. Wala na. Walang isang taon na ata yan. Mga months lang yan. Pero ito, for sure. Kung stainless yung ating gagamitin nito, matagal natin itong magamit. Di basta-basta ito masira. Ang pinaka-importante, yung purpose na paggamit natin dito, kasi dyan sa aming pabahay, dyan sa aming mga nakapakita mo, maraming daga na dyan. So, maraming daga. Ang daga actually, sa pagkakalam ng iba, ay ayaw nila ng ganito, ayaw nila ng stainless. Takot sila sa ganito. So, once maglagay tayo ng feeds, ganyan, maglagay tayo ng feeds, ang daga, ayaw na nila yan kasi ayaw nila ng stainless. So, ang daga kasi, isa yan kasi sa mga dahilan kung bakit ma-infection or may sakit ang ating mga manok. So sila kasi yung mga piste kasi eh. So delikado ang ating mga manok sa daga. So kaya hinanapan natin ng paraan kung ano yung gawin para maiwasan natin ang daga sa ating mga manok. Okay lang yung daga kahit saan dyan. Ang importante yung pagkainan nila ay hindi kinakain ng daga o hindi madumihan o kaya dito sila umiihi. Tama ba sa Tagalog? Umiihi yung daga kasi yan ay maaring ikakamatay sa ating mga manok. Yan. So ganito ay advice kung meron kayong manokan and yung setup, ganyan naka-breeding pen. So mas maganda na ito na lang po yung gagamitin nyo, dog ball. Mura lang to, is 93 pesos. Ito, mura lang, 25. Pero, sabihin natin, mga ilang years natin pwede magamit ng matagal, ito yung dog bowl. Yung gawin natin pakainan sa ating mga manok. Yan. So, ngayon ay, ito yung isa sa mai-share ko ngayon kung ano yung maganda na pakainan sa ating mga manok para iwas daga sa ating manukan. Yan. So, ngayon, pakainin natin yung ating manok gamit itong dog bowl. So ito, kung nakabantay lang tayo sa ating mga manok, actually pwede yan gamitin. Pero kung pagpakain natin dyan, alis naman tayo. So mas maganda ito para hindi basta-basta ito kakainin ng feed sa inyong mga daga. Ayan. So yan. Ito na yung ating feeds. Pakainin natin yung ating mga manok. Yan na sila. Ayan. Kunin natin tubig. Yan ang ating mga sampin. Yan, naglilimlim na po kasi yan. Yung ating nag-iisang basilan. Kasi yung dalawa niyang magkapatid ay may mga sisiw na.
Diri ka. Tagasan na lang ako. Dali ara nila nahurot no. Sugay nila mangaon nga mga manok ba. May lang healthy sila. Okay. So actually ito ay nangingitlog na din to. Yan. Ito lang isa yung hindi, yung dalawa nangingitlog na. Ito yung ginagamit ko na pangsampa sa kanila. Ito isa naglilimlim. Yan. Pero ang ganitong setup maganda din to kasi ang daga hindi makakaakyat diyan. Kung wala kayong stainless ito, pwede ito gamitin no. Para safety ang inyong mga manok. So yan, naglilimlim na po yung ating sampin. Yan. Ilan ba to? Pakita daw itlog niya, Adriga. So yan ang daming itlog niya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Yung itlog. So hindi lang kasi siya yung nangitlog dyan. Marami kasi sila. So pag may maglilimlim, ay sinisiparate ko na sila kasi ang tendency kasi kung isama natin sila, ang mangyari kasi is yung iba dyan naman mangingitlog. So, pag may mangingitlog yan, ay maglilimlim, nilagay ko dyan yung isa, nilagay ko dyan. Ganyan. Para lahat dito na area ay puro na lang sila naglilimlim. Yan. Pag may bagong pisa, bagong walay, doon ko nilagay sa aming ranging area. Kana. So yan po ang ating mga sampin. Ayan yung isa naglilimlim. Yan. Dito rin dalawa. Oh. Basilan yan, yung ating naglilimlim. Dito rin isa. Oh. Kasi 1:3 dito, yung isa naglilimlim na, so kinukuha ko na lang. Yan yung roster galing kay Sir Juman. Kita nyo, gaano sila kalakas kumain.
So actually ngayon, maraming nangingitlog sa ating mga manok na tingnan mo yung pugan. Diyan oh, may nangingitlog. So at least nagbalik na sa pangitlog yung ating mga manok. Tsaka marami na ding naglilimlim ngayon. So by the next month, marami na tayong sisiw nito. Kasi ang daming gustong bumili yan oh, yung naglilimlim. Dun sa kabila, naglilimlim oh. Yan oh, meron pa isa dito. Malapit na siguro ito mapisa. Ito isa. May sisiw na? Wala pa, pero malapit na to. Mga ilang days na lang yan. So dito sa labas, since wala namang daga dito, okay lang ito yung pakainan natin. Kasi ang maraming daga dyan sa pabahay nila. Konti na lang ang ating mga manok. Dahil ang daming gustong bumili. At saka yung gamit ko kasi ano lang, yung natural lang, yung paglilimlim lang, hindi ako gumagamit ng incubator. Kaya ito na lang yung natitira dati, ang dami pa. Ngayon, ubos na. Hindi ako nag-expect na ang dami palang gustong bumili ng native chicken. So para sa akin ay hindi ako nagkakamali sa pagpili ng native chicken as a meat production. Kasi daming gusto.